Nalalapit na ang termination o pagtatapos ng hanging amihan. Posibleng ideklara yan sa susunod na linggo ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, nakaapekto ang amihan sa Northern Luzon. Ang iba pang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila dapat maging alerto pa rin sa mga posibleng local thunderstorm. Pinag-iingat pa rin ang ilang nating mga kapuso mula sa matinding init at alinsangan. Ngayong Huwebes, posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City, 39 degrees Celsius sa Maramag, Bukidnon at sa Davao City. Habang dito sa Metro Manila, posibleng pumalo sa 34 degrees Celsius ang heat index, partikular sa Pasay. Ito ang GMA Regional TV News. Dalawa ang patay matapos masalpok ng isang truck ang isang multicab sa Pagbilao, Quezon. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang driver ng truck na may kargang patuka sa pababang kalsada sa Barangay Silangang, Malikboy. Posibleng nagkaroon daw ng problema sa preno nito. Nagtutuloy-tuloy ang truck hanggang sa mabangga nga po itong multicab na may karga namang mga prutas. Nakaladkad ang multicab hanggang mahulog ang bahagi ng truck sa sapa. Dead on the spot ang driver ng multicab habang sugatan ang kasama niya. Patay rin po ang pahinante ng truck habang nagtamo ng mga sugat ang driver nito. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Patay rin sa pamamaril ang isang negosyante sa San Jacinto, Pangasinan. Base po sa investigasyon, 2 gunmen ang nagpanggap umanong customer sa resto bar ng negosyante. Hanggang barilin nila ang 42 anyos na biktima sa loob mismo ng establishmento. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Naaresto kalaunan ang 3 suspect kabilang ang isang itinuturong middleman sa krimen. Ayon sa pulisya, isa sa mga naaresto ay suspect din sa isa pang insidente ng pamamaril sa biktima noong nakaraang taon. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Tumangging magbigay ng pahayag ang 3 suspect at mga kaanak ng nasawi. Patay rin po sa pamamaril ang isang barangay chairman sa General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Base sa investigasyon, nasa gymnasium ang kapitan ng barangay. Kabulihan ng barilin siya ng mga hindi pa nakikilalang gunman. Nadamay rin po ang isang magsasaka na naroon. Nasa ligtas na siyang kalagayan. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng napatay na biktima. Patuloy pa ang investigasyon kabilang ang pagkalap ng mga CCTV footage sa lugar. Nagdire-diretso ang 10-wheeler na yan at inararo ang 8 sasakyan sa bahagi ng Tagaytay Santa Rosa Road sa Barangay Puting Kahoy sa Silang, Cavite. Nakaiwas ang 2 tumatawid sa pedestrian sa lane at isang motorsiklo. Ayon sa pulisya, 2 ang patay at 3 ang sugatan sa karambola. Tumakas ang driver ng 10-wheeler at iniwan ang truck sa Santa Rosa, Laguna, mahigit 1 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan ng aksidente. Sa tulong ng operator, nakontak ang truck driver na nagsabi raw sa pulisya na nais niyang sumuko. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Sinusubukan pang makuha na ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Nag-ikot ang mga otoridad sa isang palengke sa Pasay at nabisto po roon ang nasa 2 tonelada ng frozen meat na mali ang paraan ng pagbebenta. May halos 300 piraso naman ng karneng manok ang hindi naman dumaan sa tamang inspeksyon. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Tone-toneladang misandal na frozen meat ang nakumpiska ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service at PNP-CIDG sa isang palengke sa Pasay City kaninang madaling araw. Nagsagawa sila ng routine inspection partikular sa mga frozen na karne matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang concerned citizen na may mga stall owner umano na hindi tamang pagtitinda at pag-handle sa karne. Tumambad sa mga otoridad ang ilang frozen na karne na nagtutubig na at hindi nakalagay sa tamang lalagyan. Makikita niyo po dito sa loob po ng palengke na karamihan po ng ating mga frozen meat ay nakadisplay po under ambient temperature. Yan po ay pinagbabawal doon po sa ating Administrative Order number 6 series of 2012. Ang stall owner na ito nasita ng NMIS dahil pinaghalo umano sa lalagyan ang frozen at mga fresh na karne. Tingnan mo naman yan, dumi-dumi. Ayon sa NMIS, dapat ay nasa chiller o ice bed ang mga ganitong karne at nasa tamang freezing temperature katulad ng mga nasa supermarket. Sa ganitong paraan kasi may iwasan ng kontaminasyon na posibleng magdulot ng sakit sa isang tao na kakain ito.
Ayon naman sa isa sa mga nagtitinda, mahigit 3 taon na siyang nagtitinda ng frozen na karne at wala pa raw siyang nakukuhang reklamo mula sa kanyang mga customer. Sapat lang din daw ang mga kinukuha niyang frozen na karne para mapaubos kada araw. Handa rin naman daw siyang sumunod sa itinakda ng NMIS pero problema aniya ang chiller. Wala nga kami mapaglagyan ng chiller kasi masikip din yung pwesto namin. Sabi ng NMIS, bukod sa 2 tonelada ng frozen meat, mayroon ding halos 300 hot meat na chicken ang kanilang nakumpiska. Ito yung mga karne ng manok na hindi dumaan sa inspeksyon ng NMIS kaya hindi raw masisiguro ang kaligtasan ng mga tao na kakain ito. Posibleng magmulta at makulong ang mga stall owners na mapatutunayang may paglabag. Kung administrative ang kanilang case, administrative charge, meron po sila for the first offense, 200,000 po ang penalty. Ngayon kung kakasuhan naman po siya ng criminal, criminal liability, mayroon pong kasamang pagkakulong yan na not less than 6 months and 1 day. Ayon sa Pasay City Veterinary Office, nakatakda sila makipagpulong sa mga stall owners dito sa nasabing pamilihan para masolusyonan na ang problema sa mga chiller at magkaroon ng maayos na sistema kung paano ihahandle ang mga frozen na karne. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa kasalukuyang epekto ng mega oil price hike sa mga pangunahing bilihin. Makakapanayam natin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, bago po yung issue ng mega oil price hike, tanungin ko po lang po yung sinampan nyo kanina na cyber libel case. Ano pong dahilan sa pagsasampan nyo ng kaso na kinadating Congressman Zaldico at Attorney Baligon? Pero yung mga pinagsasabi kasi nila, puro kasi ngalingan at yun na nga, nabanggit ko na parang punching bag na lang ako ito Kaya siguro kailangan, ang totoo din, puro lies talaga yung pinagsasabi nila. Kaya I need to push back na at hindi basta-basta na ganyan lang tatanggapin lang namin at tatanggapin ko lang at kailangan managot sila dyan. Bakit ngayon lang po kayo nagsampa nitong kaso? Actually, matagal ko nagsasampa ko kaya lang medyo sa totoo lang sobrang busy, no? Even itong kay Baligod nga, matagal na rin ready yan. Kaya lang I came from foreign trips and sobrang busy, lalo na itong may crisis tayo. Siyempre, unahin ko muna yung trabaho. This is actually a waste of time. Nuisance nga yan Kaya lang, kailangan lang talaga gawin Nabanggit nga nyo po itong crisis. Sa pinaplano nyong price cap sa imported na bigas, magkano po yung itatakda nyong presyo? Well, ang suggestion namin, mga 50 pesos max. Pero sa totoo lang, pwedeng ibenta anywhere from 45 to 50 and depende sa type. No? Yung 50 pesos yung pinakamaganda na yung dapat. No? So yun yung idea namin at we submitted the recommendation sa National Price Coordinating Council for evaluation. May nakikita na ba kayo nagtataas na or anong projection nyo po ba? May mga magtataas na in the coming days ng presyo ng bigas? Hindi. Ngayon medyo mataas nga ngayon. Pero ang prediction ko, dapat hindi na tumaas yan at baka may pa ng konti. Kasi ngayon, kasagsagan na ho ng harvest natin sa Isabela, Nueva Ecija, sa ibang parte ho ng Pilipinas. Hanggang Mayo ho yung harvest season. Kaya marami yung bigas na parating. Ganun din, marami tayong stock sa NFA warehouse at tuloy-tuloy naman yung ating 20 peso benteng bigas. Meron na project at ini-expand ito para mas maraming makinabang sa 20 peso na bigas na yung mas mangangailangan. Nabanggit niyo po, mataas na nga talaga yung presyo ng bigas pero anihan na. So anong dahilan po nitong pagtaas ng bigas? Well, bago nagkaanihan, let's say noong Pebrero, medyo nag-stop tayo ng importasyon hanggang end of December. So yung January na dumating, February, konti lang yung dumating na imported noon. Kaya medyo nag-spike ng konti while waiting for yung harvest season. Pero ngayon nga, kasagsagan na ng harvest season, so price should be stable, if not, maybe a little bit lower. Worst case scenario, dapat pareho lang, no? Dapat yung mga local rice. But yung kita ko medyo yung landed cost versus yung selling price medyo over, no? 50, 55, 56, 58. Dapat 50 lang yan maximum 45 to 50. So that's why I recommended the price cap for that. Meron na po kayo nananamantala ngayon pa lang? Yes, unfortunately. Malinaw sa akin yun.
Ngunit wala nga kaming ngipin para hulihin itong mga to, kaya kailangan ko yung order ng price cap through the Price Act. Base po sa latest monitoring ninyo, kumusta po yung supply at presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna nitong papataas pang presyo ng produktong petrolyo? Well, ang asukal naman, tama yung supply natin. Kita naman natin presyo ng asukal, 75 to 80. Ganoon, okay lang. Marami namang corn. Sibuyas naman, kasagsagan din ng harvest ngayon from Mindoro at Nueva Ecija. So, tingnan ang presyo naman ng sibuyas sa merkado, 100 to 120. Yung isda, yun, ngayon, fishing season din ngayon. Sa mga galunggong, yung mga galing sa dagat. So, hanggang Abril, except of course, yung fuel tumataas. So, baka may mga ibang huminto mag-fishing dyan. But in general, maraming bangus, maraming tilapia. In general, there's no, like especially summer ho ngayon maraming planting and maraming harvesting ng mayari ngayon. So, food supply for the summer season is definitely not an issue. Kailan po kayo may bibigay yung tulong sa mga magsasaka at mga mangingisda? Nabanggit nyo kanina na gumagamit ng diesel sa kanilang pagsasaka at pangingisda. Yung sa fuel subsidy for fisher folks, although mga 20 plus thousand lang yata mabibigay sa ngayon, and nag-umpisa na yung distribution today. Yung sa farmers, baka next week for a few thousand farmers. Tapos yung presidential assistance for farmers and fisher folks, the week of April 6 or April 6 yun, at 2,350 pesos yata per beneficiary, at 4.1 million beneficiaries ang mabibigyan. May mga balak pa po ba kayo ayuda, lalo na sa mga mangingisda? Nabanggit nga ninyo, baka meron ng mga tumigil muna sa pangingisda dahil sa taas ng presyo ng diesel. Well, ang utos ng ating Pangulo ay paghandaan nga itong crisis na to for the long term, at we are planning until December, no, kung paano, kung ano pa kaya namin ibigay. Of course, there's budget constraints as of the moment, no? So naghahanap po ang ating gobyerno ng mga paraan para mapondohan itong mga additional subsidies or support. Sabi naman po ng DOTR, nakausap na nila yung mga expressway operator para sa toll discount naman sa mga nagde-deliver ng basic goods. Kailan po kaya ito posibleng ipatupad kung meron kayong impormasyon? Ang alam ko, by end of this week, yung mga sa toll rates, no, may discounted na for agri-products. But I'm getting the actual date, no, pati ako nagtatanong kanina. But may move na gano'n. May mga ayuda rin po ba sa mga truckers? Kasi sabi ng Truckers Association na nakausap namin dito sa Balitang Hali, nagtaas na sila ng singil ng 30%. Last week pa po yan. Wala pa yung mega oil price hike ngayon at sa inasahan na susunod na linggo pa. Bukod doon sa toll discount, Ngayon, may ibang ayuda pa po ba sa kanila? Sa ngayon, that is a DOTR matter kasi transport nga. But we are requesting na baka mabigyan din ng konti. But kung in the overall scheme of things, kung sa taas ng fuel currently, that's an additional 2 pesos per kilo to 3 pesos per kilo yan sa transport cost. Ano? So baka sa pagtaas ng 2 to 3 pesos sa mga goods, mako-cover naman yon. Sa susunod na buwan nyo po, target masimulan nyo implementasyon ng farm-to-market road projects. Kumusta po ito? Matutuloy pa ba ito with all this crisis na ating kinakaharap at yung pondo na inyong hinahanap para sa ayuda? Tuloy naman as of the moment. Wala pa naman order na isuspended to. So, hinihintay lang namin yung pondo to start the first 192 projects by April. Meron po ba kayong pakiusap sa ating mga mamimilo? Siguro mensahe sa kanila. Ano yung projection nyo sa magiging presyo sa mga basic goods in the coming days? Katulad ho ng sinabi ng ating Pangulo kahapon nung umikot kami sa Agora Market sa San Juan, there is no reason to panic. We have ample food supply. Prices should remain stable for now, no? Dahil nga yung mga hina-harvest ngayon, ang fertilizer cost niya nung nakaraan pa. So hindi dapat there's no issue masyadong ngayon. Wag selling or hoarding. There's ample supply, kaya wag sana tayong mag-worry. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you. Thank you Si very much. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Susubukan pa rin po nating hingan ng reaksyon sina dating Congressman Zaldico at Attorney Baligod tungkol sa mga pahayag ni Secretary Chu Laurel.
Saturday na ang finale ng GMA Afternoon Prime na Hating Kapatid. Ibinahagi din na Mavi at Cassie Legaspi ang mga natutuhan nila mula sa mga magulang na sina Zoren Legaspi at Carmina Villaruel. We always watch them as an audience or as a viewer. So ngayon parang we're in the same set pero as actors na, as artists na. I mean, parang inaaral ko na sila na okay, ganito pala yung style nila or this is how they do it or mga ganon. I think I learned a lot professionally. Even at that age, parang wala talagang ceiling when it comes to learning new things. Pagdating sa trabaho, pagdating sa acting. Sina Zoren at Carmina naman, pinuri ang pagiging professional ng kambal, pati na ang kanilang work ethic at pakikisama sa production staff. Thankful daw ang Legaspi family sa opportunity na makatrabaho nila ang isa't isa sa isang family drama series. Malaking bagay rin daw na collaborative ang creative team, kaya nakapagbibigay sila ng suggestions. Sabi ni Cassie, may major plot twist pang mangyayari sa finale ng Hating Kapatid. Nakaupo ang lalaking yan sa tapat ng isang tindahan sa Tabaco Albay. Umiinom siya ng soft drinks pero nagmamasid na pala sa paligid. Umalis siya sandali at nang bumalik, may kasama ng isa pang lalaki na kumuha ng sanga at sinungkit ang isang bag sa loob ng tindahan. May lamang yung 120,000 pesos na cash at mga alahas. Nakuna ng pagtakas ng mga suspect at dalawa pa raw nilang kasabwat. Naipablatter na ang insidente at patuloy na hinahanap ang mga kawatan. May alok na pabuya ang biktima sa makapagtuturo sa mga suspect. Nasunugan ng bahay ang nasa 50 pamilya sa Bacoor, Cavite. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sunod-sunod ang dating ng mga truck ng bumbero para apulahin ang sunog na sumiklab sa barangay Sinbanali, Bacoor, Cavite. Kaninang pasado 1:00 ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, humigit kumulang 30 bahay ang natupok ng apoy. 50 pamilya na apektuhan kabilang ang residenteng si Mark Owen Lucena na nasunog daw lahat ng ari-arian. Paano pa lang po, patulog pa lang po. Tapos yung mga kasama ko po sa bahay, tulog na po. Pero yung tito ko po sa taas, nagano na po ng gamit. Nag-iimpakan na ng gamit, tapos kaya pala nakalampag sa taas, may sunog na daw. Nagkaroon naman ng mga pasa si Kervin De Leon habang sinusubukang apulahin ang apoy ng kalapit na bahay. Nalaglag daw siya sa bubong ng makuryente. Kasi yung isang bahay po nakatabi, masusunog na. Kaya ang ginawa po, binusong ko yung gilid para di madami yung dito sa loob. Pero nung ginawa mo yung bigla ko, Tapos nung naputol po yung kuryente na yun, paano? Nung kuryente ka, tsaka nawala ng balance. Nawala na po ng balance, tapos tumalo na po pababa. Umabot sa unang alarma ang sunog. Nakontrol at tuluyang naapula ito pasado 2:00 ng madaling araw. Ang mga nasunugan nagpalipas ng gabi sa kalapit na basketball court at bibigyan ng pangunahing pangangailangan ng lokal na pamahalaan. Ayon sa case investigator ng Bureau of Fire Protection, inaalam na nila ang sanhi ng apoy. Nasa 200,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanggal bilang respondent sa 3 kaso ng malversation sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at kontratistang si Sally Santos ayon sa Department of Justice. Kaugnay po ito sa questionable flood control project sa Bulacan na kinasasangkutan ng kumpanya ni Santos na Sims Construction Trading. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, hindi nakasama sa kaso sina Alcantara at Santos dahil sila'y state witnesses na. Ang 3 kaso ng malversation ay isinampa ng DOJ noong January 30, February 9 at 13 sa korte sa Bulacan. Inilipat ang mga yan sa Quezon City Regional Trial Court bilang isa sa mga itinalagang Special Anti-Graft Court ng Korte Suprema para litisin ang mga kasong may kinalaman sa flood control projects. Sa Miyerkules, March 25, sisimulan ang hearing proper para sa 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong ideklarang sufficient in grounds ng House Justice Committee. Sabi ng abogado ng bise, hindi siya obligadong dumalo sa mga hearing ng Kamara. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Uusad na sa hearing proper ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng pagpapasya ng House Justice Committee. The Chair declares the 3rd impeachment complaint
The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. May nagtangkang kumontra. We should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. We need to provide him a copy of the rules. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules. Isinusulong na grounds o basehan ng dalawang reklamo ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, and other high crimes. Kabilang sa mga alegasyon ang umano'y maling paggamit ng bise ng kanyang confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, at umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sa Consolidated Verified Answer ad Cotalam ni Duterte, pinulaan niya ang komite saan niya'y double standard nito sa pagtalakay ng impeachment complaints laban sa kanya at kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito gaanong tinalakay ng komite dahil hindi naman daw isa-isang sinagot ang mga alegasyon. It alleges violation of due process and failure to state ultimate facts. And these are matters which should not be addressed to the Justice Committee. This should be addressed to the Supreme Court via a petition. I maintain the position that the committee observed the necessary requirement of due process. As a matter of fact, the filing of answer is part of due process. Nakatakda sa March 25 ang unang araw ng hearing proper. Ayon kay Luistro, bibigyan ng notice si Duterte at ang mga complainant para humarap sa komite. So this will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. Nasa bise na raw kung dadalo siya sa pagdinig. This is her prerogative. Her presence during the hearing proper and even her presentation of evidence is actually part of her right to due process. Hindi pa tinalakay ng komite ang mga mosyon ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno para kunin ng House Committee on Justice ang protective custody sa nagpakilalang dating aide ni VP Duterte na si Ramil Madriaga at sa pagsabina sa mga financial records na konektado sa bise. Tatalakayin daw ito sa hearing proper. Ang abogado ni Duterte muling iginiit na may malalim na depekto ang mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo at wala umanong matitibay na basehan ang mga parata. Our position remains unchanged. No, the complaints for us really suffer from a fundamental defect because they are based on conclusions, speculations, on narratives that are not anchored on the ultimate facts na sinasabi na rin natin sa answer namin. Ipinaliwanag din ni POA kung bakit hindi detalyado ang isinumite nilang sagot. I think we have to remind the public na sa ating legal system, it is not up to the defense to prove the case of the complainants. It is the complainants that have the burden to prove their allegations. Sa tingin ng political analyst na si Attorney Paulo Tamase, posibleng stratehiya ang matipid na tugon ni Duterte. I think the advantage is that it keeps her cards close to her chest. Mahihirapan or mag-add ng complication on the part of the prosecution na hindi nila alam kung mayroong possible na ebidensya si VP Sara to defend herself. Hindi din nila mapaghahandaan there for as much as they would probably want to yung kaso. Well, talaga namang ang Senate trial, doon naman talaga ang magiging pagsusuri nito o paglilitis nitong kaso na ito. But as to strategy or not, even if it were a strategy, of course, it's not something for me to disclose. Kung stratehiya man daw, nagbabala si Tamase sa posibleng panganib ng ganitong hakbang. Disadvantage nga is binibigyan din niya ng fuel kahit paano yung
perception nga na hindi ginagalang ng Vice President yung proseso or hindi sineseryoso itong proseso na hinahanap sana yung pananagutan sa kanya. Pagdating sa hearing proper ng Kamara, ayon kay POA, walang obligasyong dumalo ang bise pero handa raw sila. This is not something we did not expect naman. No? So, meaning this was quite expected and we are ready to proceed. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa unang pagkakataon, bibida si Sparkle Star at ex-PBB housemate Anton Venzon sa isang Kapuso series. Sino kaya ang napupusuan niyang maging leading lady sa upcoming series na Kamao? Kung sino magbigay sa akin ng management, why not? And kung kikitaan ng chemistry, wala naman akong pinipili. Ngayon may Carton, may Kirsten, Lelton. I hope sana maka-work ko po sila soon sa GMA. Sabi ni Anton, ang Kamao ay isang family drama at sisentro sa boxing. Pangako niya gagawin niya ang kanyang best. Gagamitin niya raw ang natutuhan sa GMA Prime na mga batang riles. And speaking of mga batang riles, reunited si Anton sa co-star niya sa series na si Bruce Rowland. Makakasama rin niya sa Kamao ang kanyang amang si veteran actor Roy Benzon. Pati na rin sina Katrina Halili, Ami Austria, Wendell Ramos at Neil Ryan Sese.